Magandang araw po sa inyo. Ako si Dr. Belinda Manlapas, ang inyong doktora na nagmamalasakit sa ating mga nakatatanda. Hindi po kayo nawawala ng tulog dahil lang sa inyong pagtanda. Nawawalan kayo ng tulog dahil palagi kayong ginigising ng inyong pantog kahit wala na itong mailalabas. Ang bawat paggising ninyo ng 2:00 ng madaling araw ay isang dagok sa inyong puso, sa inyong utak, at sa inyong memorya. At kung naniniwala pa rin kayo na gamot lang ang solusyon dito, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang 3 pagkain na kayang ayusin ito. Dahan-dahan, natural, at epektibo sa loob lamang ng 2 linggo. Ang nocturia o madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi lang nag-iiwan sa inyo ng pagod. Ninanakaw nito ang inyong pinakamahimbing na tulog. Ito ang oras kung kailan nag-aayos, nagpapanumbalik ng lakas, at nagre-regenerate ang inyong katawan. Ang masama pa, madalas itong nagsisimula ng tahimik hanggang sa maging isang nakasanayan. Ngunit hindi kailangang mamuhay ng ganito ang inyong katawan. Sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 simple at pamilyar na pagkain. Madali itong hanapin at madaling ihanda. Tumutulong itong pakalmahin ang pantog, bawasan ang bigat sa inyong mga bato, at hayaan kayong matulog ng mahimbing sa buong gabi. At pagtuunan ninyo ng pansin ang unang pagkain. Ito ay isang bagay na marahil ay iniiwasan ninyo sa gabi, ngunit kapag ginamit sa tamang oras, nakatulong na ito sa libu-libong nakatatanda na matulog muli ng payapa. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ibubunyag ko rin ang isang simpleng tip. Hindi ito pagkain, kundi isang mahalagang gawi na makapagpapabawas ng pag-ihi sa gabi sa loob lamang ng 1 linggo. Ang nocturia ay hindi lang isang abala. Ito ay isang senyales na ang inyong katawan ay nasa ilalim ng presyon. Kapag bumabangon kayo ng maraming beses bawat gabi para lang gumamit ng banyo, hindi lang tulog ang nawawala sa inyo. Nawawala rin ang pinakamahalagang oras na kailangan ng inyong utak para ibalik ang memorya. Kailangan ng inyong immune system para lumakas at kailangan ng inyong puso para manatiling matatag. Mababaw na tulog, putol-putol na tulog, tulog na nag-iiwan sa inyo ng pagod sa umaga. Ganito unti-unting sinisira ng nocturia ang inyong kalusugan araw-araw. At ang pinakapanganib na bahagi ay tinatanggap ito ng karamihan bilang parte ng pagtanda. Umiinom sila ng gamot. Tinitiis nila ang panunuyo ng bibig, pagkahilo, pabago-bagong presyon ng dugo, pero gumigising pa rin sila ng 2:00 ng madaling araw tulad ng dati. Ang katotohanan ay hindi lang ito dahil sa edad. Ito ay dahil wala sa balanse ang fluids, asin, at asukal sa inyong katawan. Hindi na nito kayang i-regulate kung gaano karaming tubig ang dapat itabi at kung gaano karami ang dapat ilabas sa gabi. At ang resulta ay ginigising kayo ng paulit-ulit, ngunit maaari ninyong bawiin ang kontrol. Walang gamot, walang malaking pagbabago sa inyong dieta, isang pamilyar na pagkain lang na idadagdag sa inyong hapunan. At ulitin ito araw-araw. Pagkatapos nito, ipapakita ko sa inyo ang unang pagkain. Ito ay isang bagay na marahil ay iniisip ninyong pampalamig na gulay lang, ngunit maaaring ito mismo ang susi para tulungan kayong matulog ng dire-diretso sa gabi. Huwag itong palampasin. Numero 3, pipino. Ang number 3 na pagkain na nagpapakalma sa pantog at nagpapabuti ng mga signal ng nerve kainin sa tamang oras at matulog ng dire-diretso. Maaaring isipin ninyo na ang pipino ay isang pampalamig na merienda lamang, ngunit kapag kinain sa tamang oras,
Maaari nitong bawasan ng hanggang kalahati ang mga paggising sa gabi. Ang pipino ay binubuo ng 96% na tubig. Ngunit heto ang sorpresa. Ang tubig na iyon ay maaaring gumana pabor sa inyo kung itatama ninyo ang oras. Kapag kinain sa hapon o maagang gabi, tinutulungan ng pipino ang inyong katawan na mag-rehydrate ng maaga. Mararamdaman ninyong ganap na hydrated kayo bago dumating ang gabi. At iyan ang unang hakbang sa pagbabawas ng pagkauhaw sa gabi. Yung tipo na nagiging dahilan para uminom kayo ng mas maraming tubig bandang 9:00 ng gabi para lang gisingin muli ng 2:00 ng madaling araw dahil kailangan ninyo itong ilabas. Ngunit hindi lang iyon. Naglalaman din ang pipino ng silika, isang natural na compound na tumutulong palakasin ang elasticity ng pader ng pantog. Habang tayo ay tumatanda, maaaring humina ang tissue ng pantog. At kapag nangyari iyon, kahit kaunting ihi lang ay maaaring mag-trigger ng pagnanais na magising. Ngunit kapag mas matatag ang pader ng pantog, nawawala ang maling signal ng alarma na iyon. Makakatulog kayo ng mahimbing sa gabi nang hindi nagugulat sa mga mapanlinlang na senyales mula sa inyong katawan. Isang pag-aaral noong 2021 mula sa University of the Philippines College of Medicine ay natuklasan na ang mga nakatatanda na nagdagdag ng pipino sa kanilang panghapong pagkain, araw-araw ay nabawasan ang kanilang paghihi sa gabi ng average na 1 hanggang 2 beses pagkatapos lamang ng 3 linggo. Kaya paano ninyo ito dapat gamitin? Ang pinakaepektibong paraan ay kumain ng isang hilaw na pipino sa pagitan ng 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Maaari ninyo itong hiwain at haluan ng olive oil at herbs o ipares sa buto ng kalabasa para sa isang magaan na merienda. Huwag itong kainin ng gabi na. Iwasan ang atsara o pickled na pipino. Iwasan ang mga deboteng juice. Maaari nitong sirain ang epekto. Subukan ito ngayong hapon. Isang simpleng pipino lang. Isang maliit na hakbang, ngunit maaaring ito ang unang gabi na makakatulog kayo ng walang abala. At simula pa lang ito. Susunod, ipapakita ko sa inyo ang isang maliit na buto na kapag ginamit sa tamang oras, ay maaaring magpakalma sa inyong pantog, magpalakas ng melatonin, at tulungan kayong matulog ng mas mahimbing nang hindi gumigising. Huwag itong palampasin. Numero 2, buto ng kalabasa. Ang namundo na pagkain na nagbabawas ng pamamaga at matalinong nag-hydrate maliit na buto, malaking tulong sa pagtulog. Kung gumigising pa rin kayo kahit walang laman ang tiyan at walang ininom sa gabi, kung gayon, ang issue ay hindi na lang sa inyong pantog. Ito ay nasa inyong sleep cycle. At ang buto ng kalabasa ang maaaring maging susi sa pag-reset nito. Ang 1 onsa lang o halos 2 kutsara ng buto ng kalabasa bawat araw ay nagbibigay ng humigit kumulang 150 mg ng magnesium. Halos doble iyan ng halaga na matatagpuan sa abokado. Ito ay isang kritikal na mineral na tumutulong i-relax ang mga makinis na kalamnan ng pantog. Kapag ang mga kalamnan na ito ay kumukontra ng hindi kinakailangan, kahit walang ihi, maaari kayong magising bigla dahil sa isang maling signal. Ngunit, hindi iyan ang buong kwento. Ang buto ng kalabasa ay mayaman din sa tryptophan, isang amino acid na ginagamit ng katawan para gumawa ng serotonin at pagkatapos ay melatonin. Ang 2 compound na ito ay mahalaga para sa pag-regulate ng inyong natural na ritmo ng pagtulog. Isang pag-aaral mula sa Sentro ng Pananaliksik sa Pagtulog
sa Universidad ng Santo Tomas ay natuklasan na ang mga nakatatanda na kumuonsumo ng mga pagkaing mayaman sa tryptophan sa hapon ay nakaranas ng mas mahimbing na pagtulog at nabawasan ang kanilang paggising sa gabi ng 1 hanggang 2 beses sa loob lamang ng 2 linggo. Higit pa riyan, ang bawat maliit na serving ng buto ng kalabasa ay nagbibigay ng mga 2 mililitron ng zinc. Ang zinc ay mahalaga para sa balanse ng hormone, lalo na sa mga babaeng postmenopausal at mga lalaking higit sa 60. Kung walang sapat na zinc, ang pantog ay nagiging mas sensitibo at mas malamang na magpadala ng mga maling signal sa pamamagitan ng nervous system na lumilikha ng pagnanais na umihi kahit hindi puno ang pantog. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal na Urology noong 2014 ay natuklasan na ang pumpkin seed extract ay nakatulong bawasan ang pag-ihi sa gabi sa mga lalaking may banayad na paglaki ng prostate at sa mga babaeng may overactive na pantog. Pagkatapos ng 12 linggo ng paggamit, naranasan ng mga kalahok ang average na pagbawas na 18 hanggang 25% sa bilang ng beses na sila ay gumising sa gabi. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo, kainin ang buto ng kalabasa sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Huwag itong kainin ng masyadong gabi. Iwasan ang mga inasnan o maanghang na buto. Gumamit ng hilaw na buto. Maaari ninyo itong ihalo sa yogurt, isaboy sa oatmeal, o gawing maliliit na snack balls para kainin bago maghapunan. 2 kutsara lang, walang gamot, walang malalaking pagbabago, at maaari ninyo itong simulan ngayon. Numero 1, avocado. Ang melauno na pagkain na sumusuporta sa kidney function at humihinto sa mga paggising sa gabi. Sa ngayon, nakita na natin ang pipino para i-regulate ang hydration at ang buto ng kalabasa para i-relax ang mga kalamnan ng pantog. Ngayon, oras na para sa huling pagkain. Ito ay malambot, mayaman sa taba, at madalas na iniisip na bawal sa gabi, ngunit para sa mga nasa edad 16 pataas, maaaring isa ito sa pinakamahusay na tagapagtanggol ng mahimbing na pagtulog. Hindi ito panggulo sa tulog. Ito ay tagapagtanggol ng tulog. Kung iniiwasan ninyo ang abokado sa gabi dahil sa tingin ninyo ay masyadong mabigat, maaaring pinapalampas ninyo ang nag-iisang pagkain na sumusuporta sa ginhawa ng pantog, nagbabawas ng tahimik na pamamaga, at tumutulong sa prostate sa kalahating abokado lang sa isang araw. Ang abokado ay mayaman sa mga unsaturated fats na mabuti sa puso, ngunit mas mahalaga, ito ay isang natural na pinagmumulan ng magnesium. Ang 100 gramo ng abokado ay naglalaman ng halos 50 mg ng magnesium. Ang mineral na ito ay tumutulong i-regulate ang mga signal ng nerve at ang pag-contract ng mga kalamnan ng pantog. Kapag hindi kayo nakakakuha ng sapat nito, ang pantog ay nagiging sobrang sensitibo at maaaring kumontra kahit hindi ito puno. Ang abokado ay isa rin sa iilang pagkain na naglalaman ng beta-sitosterol. Ang plant compound na ito ay malawakang pinag-aralan sa kalusugan ng urological ng mga lalaki. Isang meta-analysis mula sa St. Luke's Medical Center ay natuklasan na ang beta-sitosterol ay maaaring makatulong na bawasan ang benign prostate enlargement, mapabuti ang daloy ng ihi, at mabawasan ang pagmamadaling umihi sa gabi sa mga lalaking higit sa 50. Ngunit ang abokado ay may benepisyo rin sa mga babae. Nagbibigay ito ng mahigit 4 gramo ng fiber sa bawat 100 gramo na sumusuporta sa regular na pagdumi at tumutulong na maiwasan ang constipation. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang isang bloated na bituka o matigas na dumi
ay maaaring magbigay ng presyon sa pantog at lumikha ng maling pakiramdam ng kapunuan. Ang ganitong uri ng mekanikal na presyon ay isang nakatagong sanhi ng nocturia na madalas hindi napapansin. At mayroon pa, ang abokado ay nagbibigay din ng bitamina K, folate at banayad na anti-inflammatory compounds na tumutulong na paginhawahin ang mga connective tissue sa pelvic floor. Isang pag-aaral mula sa Research Institute for Tropical Medicine, RETM, ay natuklasan na ang mga nakatatanda na nagdagdag ng kanilang pagkonsumo ng bitamina K at folate sa loob ng 6 na linggo ay nagpakita ng malaking pagbaba sa mga antas ng CRP. Ang CRP ay isang marker ng pamamaga sa buong katawan, kasama na ang urinary tract at ang mga kalamnan na sumusuporta sa pantog. Ang pinakamahusay na paraan para gamitin ang abokado ay kumain ng kalahating prutas bawat araw, alinman sa tanghalian o sa maagang hapon. Iwasang kainin ito pagkalipas ng 6:00 ng gabi, lalo na kung mabagal ang inyong panunaw, dahil maaari itong magdulot ng kabag. Iwasan ang mga nabibiling guacamole na naglalaman ng bawang, sibuyas o lemon. Ang mga sangkap na ito ay maaaring makairita sa pantog. Maaari ninyong durugin ang abokado kasama ang hiniwang pipino at kaunting olive oil o ipahid ito sa whole grain na tinapay. Hindi kailangang maging magarbo. Hindi kailangang gumastos ng malaki. Maging consistent lang araw-araw. Ang abokado ay hindi isang bagay na kailangan ninyong iwasan sa gabi. Ito ay isang bagay na dapat ninyong tanggapin kung gusto ninyong matulog ng mahimbing sa gabi nang hindi naaabala ng mga maling senyales mula sa inyong katawan. Ang magandang gawi araw-araw para mawala ang madalas na paghihi sa gabi ngayon, hawak ninyo na ang 3 pagkain. Pipino para i-regulate ang hydration ng maaga sa araw. Buto ng kalabasa para i-relax ang mga kalamnan at palakasin ang melatonin. At abokado para bawasan ang malalim na panloob na iritasyon. Ngunit mayroon pang isang piraso. Hindi ito pagkain. Ito ay isang maliit na gawi sa gabi na maaaring magbawas ng paghihi sa gabi sa loob lamang ng 3 araw. Patuloy na manood. May isang simpleng gawi na maraming tao ang hindi napapansin. Ngunit kung sisimulan ninyo ito ngayong gabi, maaaring sa wakas ay tumigil na ang inyong katawan sa paggising sa inyo ng 3:00 ng madaling araw. Ang gawin na iyon ay ang pagtaas ng inyong mga binti bago matulog. Sa buong araw, kapag kayo ay nakatayo o nakaupo, unti-unting naiipon ang likido sa inyong mga binti dahil sa gravity. Pagkatapos sa gabi, kapag humiga na kayo, ang likidong iyon ay bumabalik sa sirkulasyon. Ang inyong mga bato ay napipilitang iproseso ang sobrang likido na iyon sa mismong oras na dapat ay nagpapahinga ang inyong katawan. Ang resulta ay isang biglaang pagnanais na umihi kahit na hindi naman kayo gaanong uminom. Ang solusyon ay malinaw. Mga 20 hanggang 60 minuto bago matulog. Humiga at itaas ang inyong mga binti ng mas mataas sa inyong puso. Maaari ninyo itong ipatong sa 2 unan o humiga sa sopa at ipahinga ang inyong mga binti sa armrest. Habang ginagawa ito, dahan-dahang paikutin ang inyong mga bukong-bukong o i-flex ang inyong mga paa. Ang maliliit na paggalaw na ito ay tumutulong na i-activate ang calf muscle pump at natural na ibalik ang likido sa inyong puso. Kung sa araw ay nagsusuot din kayo ng light compression socks, mas malakas pa ang epekto. Pagkatapos lamang ng ilang gabi, maraming tao ang naguulat ng mga kapansin-pansing pagbabago. Ang kanilang mga binti ay mas magaan. Ang kanilang tiyan ay hindi na gaanong bloated sa likido
at ang kanilang pagtulog ay hindi na napuputol. Hindi ninyo kailangang baguhin ng buo ang inyong dieta. Hindi ninyo kailangan ng gamot. Hindi ninyo kailangang iwasan ang pag-inom ng tubig sa buong araw. Kailangan ninyo lang ng isang bagay, isang tamang pagkain na kinain sa tamang oras at inuulit tuwing gabi. Simulan ninyo ngayong hapon, isang platong sariwang pipino na hinaluan ng kaunting olive oil at ilang herbs. Isang kutsarang hilaw na buto ng kalabasa na dahan-dahang isinaboy sa yogurt o inihain kasama ng prutas. Kalahating abokado na dinurog na may kaunting asin at ilang hiwa ng sariwang pipino. Simple, abot kaya, ngunit sapat na para tulungan ang inyong katawan na i-reset ang isang biological rhythm na wala sa balanse sa loob ng maraming taon. Magdagdag ng isang maliit na gawi. Itaas ang inyong mga binti sa loob ng 30 minuto bago matulog. Bawasan ang pag-inom ng likido pagkalipas ng 7:00 ng gabi at mapapansin ninyo na mas mabilis dumating ang tulog. Ang inyong katawan ay nananatiling tulog. Gigising kayo ng walang mabibigat na binti, pagod na ulo, o tuyong bibig. Ang nokturya ay hindi maiwasang bahagi ng pagtanda. Ito ay isang senyales, isang panawagan para sa pagbabago mula sa inyong katawan. At ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat. Isang pagkain lang, isang maliit na kutsara, isang hiwa ng abokado, isang piraso ng sariwang pipino, at ulitin ito araw-araw. Bilang inyong doktora, ang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito. Ang kalusugan ay hindi laging tungkol sa malalaking sakripisyo o mamahaling gamot. Minsan, ito ay nasa maliliit at simpleng pagbabago na ginagawa natin nang may pagmamahal sa ating sarili araw-araw. Ang pagbawi sa inyong mahimbing na tulog ay isang regalo na maaari ninyong ibigay sa inyong sarili simula ngayon. Alin sa mga ito ang una ninyong susubukan? Ibahagi ang inyong pinili sa comment section sa ibaba. At kung may kilala kayong pagod na sa paulit-ulit na paggising gabi-gabi, ipadala ninyo sa kanila ang video na ito. Dahil minsan, ang mahimbing na tulog ay hindi nagsisimula sa isang tableta. Nagsisimula ito sa isang pipino sa 2:00 ng hapon. At kung gusto ninyo pa ng mas maraming simpleng tips para mas mahimbing ang tulog at mas malusog na pamumuhay pagkatapos ng edad 16, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Ang bawat video sa channel na ito ay isang maliit na hakbang tungo sa mas mahimbing na pagtulog, mas matatag na kalusugan, at mas malayang buhay araw-araw.